Kamustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa Cayetano in Action with DA. Maupay nga gabi ayo nga tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipaglaban ang inyong karapatan. Exciting evening again for us. Maraming salamat. Hindi kami mapapagod sa kapapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok po sa amin. Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa social media, sa abroad. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Another exciting evening ang ating tatalakayin sa Case to Face. Kuya Alan. Talagang intrigued din ako nung kaso mamaya kasi nga medyo parang malalim ang away ni nanay sa kanyang daughter-in-law na Hilaw. Talagang ako, tanggap ko na yung dalawang apo ko, pero yung isang babae na pinapamukha nila sa akin na amin pa rin, hindi ko po talaga matanggap. Narinig ko pa lang po, pagka manganganak pa lang po ako, hindi na daw po sa kanila yung bata eh. Ba't ko pagsisiksikan yung bata kung ayaw naman nila? Payong kapatid naman, Ate Pia. Siguro lahat tayo naranasan natin to at one point or another. Yung bang napakaingay nung videoke, may ilalaban ka ba pag ganon? Katabi ng boarding house ko na nag-operate siya ng 24/7 na inuman. Paulit-ulit po kaming ganun na magreklamo. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Dahil ito yung mga katanungan na madalas natin itanong. May kinalaman sa mangga, may kinalaman sa boundaries. Lahat ng yan ay itatanong sa napaka-special na portion na ito. At higit sa lahat, walang uuwi na walang regalo. At may mga mag-uuwi ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos sa Alan Pia Pick. Lahat ng ito ay magaganap dito lamang sa... May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinakasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Lola Dayday, magkukwentuhan lamang po tayo. Pag-usapan natin yung iyong dalawang apo, si Dudoy at saka si Niknok. Kumusta naman po sila? Kumusta kayong tatlo? Okay naman po kaming tatlo kasi kahit pa naman po, nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Sa padiskarte ko lang po. Nagpapataya po ako ng ending, nangungutang po ako sa mga lending para mabuhay ko lang po silang dalawa. Ano ho ang kwento? Bakit napunta ho sa inyo yung dalawang bata? Yung isa po talaga kasi tinapon talaga sa amin ni Bunene, si Duydoy. Si Bunene ay kinakasama Ng anak ko ng iyong noon. anak na si Bingo. Tinapon po siya ni Bunene sa amin 3 buwan pa lang. Pero si Niknok po, naghihiraman po kami niyan. Pag nag-aaway po sila, pinagdadamot niya sa akin yan nung araw. Ayaw niyang palalapitin sa akin pag nag-aaway sila ng anak ko. Tapos sabi po ng kapitbahay namin,
Sabi ni Bunene, yung bata na yun, na si Duydoy, hindi ko raw apo. Sabi ko, paano hindi ko Hindi apo? ako Sabi, magbibigkas. si Bunene raw sabi na, iba raw ang tatay. Pero hindi ko po talaga matanggap, Tito Boy. Dahil laki na po ng hirap po kay Duydoy. So si Niknok at saka si Duydoy po ay kasalukuyan kasama niyo po. Opo, nasa bahay po sila. Oo, at inaalagaan niyo po. Opo. Yan po, masakit, Tito Boy. Parang kinukurot po yung puso ko pag nakita kong nanonood sila sa mga kumakain. Kaya sabi ko na sa po ko na pag ano ko na lending, kakain tayo sa mga masarap na ganyan. Pag nakakautang po ko sa lending, Tito Boy, para lang makita ko na may pakain ko lang po sila ng masarap. Nagpapa-ending nga po ako, Tito Boy, eh. Nawali pa po ako sa ending. Pambili na ng gatas si Duydoy, tsaka diaper. Nagmakaawa na lang ako sa pulis para huwag lang ako mahuli. Huwag lang nila akong dalin. Yun ang hindi nararamdaman ni Bunene. Nung maging ina siya sa anak niya, sa isang buwan, 2 beses pumasok ng ospital si Duydoy, pinasok ko ng ospital. Dapat siya ang ina, diba? Dapat siya nang gumagawa ng gano'n na nandun siya sa tabi ng mga anak niya. Puro lang nagpapasarap siya. Ngayon, nag-anak na lang po siya ng bago. Yung anak mo yun. Hindi mo alam kung sinong ama. Pero ano itong naririnig niyo po na gustong kunin naman ni Bunene, di umano, ang iyong 2 apo? Totoo ho ba yun? Sabi niya, kung makakapag-abroad daw po siya, tsaka hindi ko bibigay sa kanya yung Tito Boy. Sobrang nanghirap ko sa mga bata na yun. Sa kanya makipagpatayan ako sa kanya, hindi ako papayag kunin niya yun. Tingnan natin. Mahal na mahal niyo po ang inyong mga apo. Sobra-sobra po, Tito Boy, sobra. Nasaan po ang inyong anak, si Bingo? Wala na po, nag-asawa na rin po. Nung una po, tinutulungan niya ako. May natatanggap ako nung mga 1 taon, 2 taon si Duydoy. Sintindor ka kasi, Nakapagbigay sa amin ng pinabayaan mo kalakalahating kaba na bigas. Pero ngayon, nakapag-asawa na siyang bago. Wala na rin po. Wala na po paramdam sa akin. Hindi ko alam kung buhay pa siya. So ang anak niyo at saka si Bunene ay iniwan na talagang kanilang mga anak sa Oo, inyo? kung tutusin, inabandona na nila yung mga anak nila sa akin eh. Tsaka wala dapat talaga silang karapatan sa mga bata. Sinasabi niyo ho ito kay Bunene? Hindi ko po sinasabi sa kanya, pero pinaparamdam ko po sa kanya dahil hindi ko na po siya iniimik kahit kailan. Kaya ka nga umarap dito para malaman niya sobrang kulo ng galit ko sa kanya. Nakakadalaw siya sa mga bata? Hindi siya nakakadalang. Pagdadaan siya, pakurot-kurot lang. Pero sasabihin mo, kukunin niya anak niya, hindi ko bibigay sa kanya. Hindi lang masama pumatay. Tito Boy, baka nakapatay na ako. Iniisip ko lang po talaga yung mga apo ko eh. Kailan huli kayong nagkausap ni Bunene? Hindi na po kami nag-usap. Hindi ko po iniimik yan, Tito Boy. Kailan ka Tinatawag ba ako ng mama niya, nakipag-usap pero matino? hindi ko na po inaan talaga yan. Parang hindi siya ina. Yung mga apo niyo po, hindi hinahanap ang nanay nila. Hindi naman po. Pero kilala ng mga apo mo si Yung Bunene. panganay, kilala si Bunene. Pero po si Duydoy ayaw na sa kanya talaga. Kahit sabihin ko po sa kanya na, sabi yan daw mama mo. Hindi ko mama yan, tinapon na ako niyan eh. Sana, huwag niya nang pakialaman yung mga anak niya. Yan ang inyong hinihiling. Oo, kung sakasakaling yumaman pa siya, wala kami pakialam sa kayamanan niya. Basta huwag niya nang pakialaman yung mga batang pinaghirapan ko na. Pero pag sabihin naman niya, Lola Dayday, mga anak ko po ito eh. Tito Boy siya nga ina. Pero naging ina ba siya? Sa bawat pagkakasakit ng mga bata, naramdaman niya ba na tumatakbo? hindi natulong magdamag, magbantay ng bata na may sakit? Siya lang ang nagluwal, pero akong ina. Dahil ako lahat dumaanas ng hirap. Sa mga anak niya, hindi siya. Nasasaktan din ako sinasabi ng mga kapitbahay. Mas may karapatan ng ina. Pero bakit ganun? Paano mga dinanas ng nag-aruga? Kaya sana huwag na nilang pakilaman yung apo ko. Akin na yung mga apo ko, akin na yan. Naiisip niyo ho ba na isang araw kunin sa'yo yung mga apo? Marami na po nagsasabi ng Tito Boy, pero siguro paglalaban ko po talaga ng patayan yung mga apo ko. Total, matanda na ako, tsaka may nararamdaman naman na ako. Paglalaban ko na lang sila ng patayan. Alam din naman po nila to eh. Lagi ko sinasabi na, gusto niyo pa bang bumalik sa nanay niyo? Natutulog na lang kung saan-saan. Tapos may bago na namang anak. Hayaan niyo po, Nay. Mamaya, pag-uusapan ho natin ito kasama si Kuya Alan at si Ate Pia. Bunene, maraming salamat sa iyong tiwala sa amin dito sa Cayetano in Action. Narinig mo kanina si Lola Dayday
Opo. Sabihin mo sa amin ang reaksyon mo. Anong nararamdaman mo? Makikinig kami. Kasi po, lagi na lang po niya inaano yung anak niya. Hindi niya pursige na sumuporte. Bakit ako lagi ang dinidiin niya? Alang hindi ako mag-asawa o ano. Hindi nga ako nangingialam sa buhay nila. Ngayon po, yung anak niya, hindi niya alam kung nasaan. Tapos sa nanay ko, nag-aabot-abot ng kahit pambawon-bawon. Sa kanya, hindi. May isang pagkakataon daw na sinabihan ka ng iyong anak, si Doydoy, yung junior, na hindi naman daw ikaw ang aking ina. Opo, masakit po yun. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko yung bata, tinatawag Kahit ko. pag-aruga na lang, yun na lang eh. Inampag mo sana eh, pag-aruga na lang, tinapon mo pa sa akin. Hindi ko maintindihan yung kirot. Alam ko naman na hindi talaga sa akin na lumaki, hindi ko natutukan. Hindi katulad po ng panganay kasi po 5 taon ko na po naiwanan yung panganay ko. Hindi po katulad niya. 7 buwan ko po yan naiwanan sa tatay Sino niya. kasi yung lalaki mo eh. Hindi ko talaga siya natutukan na abang lumalaki. Kahit birthday, hindi po. Kasi buntis din po ako nun sa pangatlo ko nun eh. Nagsisisi ka na hindi mo pinalaki si Doydoy? Ay, pagsisisi rin po. Ang sinasabi ni Lola ay parang itinapon nyo na ang inyong 2 anak na nasa kanya, si Niknok at saka si Doydoy. Grabe naman po siya sa salitang itinapon. Binigay ko po sa anak niya. Tinanggap naman niya. Binigay sa anak sa akin mo, binigay. Binigay din po sa kanya ng ama. anak niya. Tinanggap din po niya. Nungaling ka. Hindi konsentadora po. Mahal na mahal daw niya ang kanyang mga apo. Ipagpapatayan daw niya ang kanyang mga apo kung sakasakaling may sumubok na kunin sila. Ang sa akin naman po kasi, yung anak niya lang naman po talaga yung problema namin. Kung ako, kasi nakikita ko naman Sa'yo, po marami yung ang pagod niya. Kasi problema nanay rin sa'yo. po ako eh. Pero huwag naman po yung sisiraan nila ako sa mga anak ko. Lagi nila akong ginigipit-gipit na gipit na nga ako eh. Hindi magigipit. Kung nag-isip ka sana na hindi ka na magbuntis. Tapos wala naman po ako matutulugan na iba. Hanggang ngayon ba kayo natutulog pa rin doon sa gilid ng simbahan? Opo. Eh paano yung anak mo? Doon din natutulog? Yung 1 month? Opo. Kasi po nung pagkalabas pa lang po nun, ano na po eh, nag-antibiotic po Kaya eh. ayoko maranasan ng mga apo Kaya- sa'yo. Kapag ano po, umiikot po ako sa mga kagawad, sa mga tao, makaingay lang po ng pambili ng gamot. 2 beses po sa isang araw kasi yun eh. Paano ang pagkain? Yung inaabot-abot lang po ng mga tao sa akin. Bunene, totoo bang may balak kang kunin ang mga anak mo? Opo, nung nakalakad na po ako ng mga requirements Hindi mo ko, makukuha sa akin yun. kukunin ko talaga yung mga bata kapag ako nakaluwag-luwag. Saan ang balak mong magtrabaho? May ano po sa akin sa may Saudi daw po. Pero dito, habang hindi pa nangyayari itong trabaho sa abroad, wala kang balak magtrabaho? Mahina po yung katawan ko ngayon kaya hindi po ako makapagtrabaho eh. Eh yung tatay ng anak mo, hindi na kayo nagsasama? Hindi na po. Kay Bingo po na nakipag-iwalay po ako, hindi ko po alam na buntis po ako. Gabi-gabi kayo natutulog doon sa may simbahan, Bunene. Anong sinasabi mo sa Diyos? Maraming salamat pa rin po dahil nakakaraos sa araw-araw, kinabukasan. Sa isip ko, problema na naman po. Wala naman po ibibigay yung Lord na hindi kayang tagpasan eh. Sabi ko, kaya ko to. So hindi ipinagkakait naman sa'yo ni Lola Dayday, si Niknok at saka si Doydoy? Yung panganay ko po, dun pa po natutulog, kala mama. Yung pangalawa lang po talaga, alam ko hindi po talaga maano sa akin. Pagtanda nila, alam ko magiging sumbat po nila yan sa akin. Tanggap ko po, wala naman po tanggap akong niya na wala magagawa ka eh. 50 Talaga yung ina. ginawa ko nun. Dapat nga po, kaming dalawa po yung magtulungan eh. Ha? Kasi Mapagtulungan yung sa'yo. anak niya, hindi maano eh. Hindi ako makipagtulungan sa'yo. Ayun, porsigin, hindi yung dalawa kami nagpapakahirap nakakaawa sa ng mundo, hindi ako kayo makikipagtulungan dito, sa'yo. kayo dun. Kung meron kang pagkakataon sa buhay, hindi mo hihiwalayan ang iyong mga anak. Hindi po. Bunene, maya-maya lamang makakausap natin si Kuya Alan, lalo na si Ate Pia, dahil advokasya niya ito. Sana'y may magandang mangyari sa iyo, sa iyong mga anak.
May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito po tayo sa face-to-face. At ang nagrereklamo po, nandito si Lola Dayday. At ang inirereklamo po ay si Bunene. Narito po siya. Bunene, Lola Dayday, Ate Pia, Kuya Alan. Ay, magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong tiwala. I will rely more kay ate sa legal at pati yung advice niya bilang isang nanay. But ang gusto ko lang sanang isipin natin lahat sa discussion natin ngayong gabi, yung basis naman ng pag-uusap natin ay pagmamahal sa dalawang tao na mahal mo naman nanay at mahal mo rin Bunene, di ba? Hindi lang kasi parating yung anong karapatan ko eh. Nandun din yung ano yung responsibility ko. Napakaraming ngayon teenage pregnancies. Nung panganay mo ba, ilang taong ka noon? Ano po, 15. Siguro ngayong gabi, makakatulong ka sa baka milyon-milyon na mga kabataan din o mga magulang na nanonood na magkaroon ka ng baby ng 15. Ikaw na magsasabi, napakahirap, di ba? So, ate? Siguro naman magkakaisa tayo na ang gusto din natin ay ang ikabubuti ng mga bata. Kayo po, Aling Dayday, nanay din po kayo, ano? Opo. Ang anak nyo, si Bingo, ang kinasama ng matagal din ni Bunene. Bakit ho kayo parang galit na galit ho kayo kay Bunene? Ano ho ang kasalanan niya? Tingdaraan po siya. Nakikita ko na lang po na yung mga anak niya, pakalat-kalat. Sabi ko, mabuti na lang yung 2 apo ko na sa akin. Hindi na dinadalas ng mga apo ko yung dinadalas ng mga anak niya ngayon. Ihiramin niya pa yung mga apo ko. Parang ayoko po talaga ipahiram. Aling Dayday, yung 2 anak niya na nasa inyo, sino ba ho tatay? Yung anak ko po. Anak nyo. Pero wala ako narinig na ganun kayo kagalit sa anak nyo. Pero ang may responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Bakit ho kayo galit na galit lang sa nanay? Galit din po ako sa anak ko. Kaya lang, kahit paano naman po, sumuporta rin naman po yan. Ngayon po, sumusuporta po siya? Huminto na po dahil nagkaroon po siya ng panibagong bakit kayo sa kanya pero galit siya na po ang galit? ina. Ang responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Nagtataka lang po ako na galit kayo sa kanya. Iniisip ko po na baka kunin niya pa po yan. Hindi na po niya pwede sanang kunin Hindi yan. niyo ho ba kayang Ako na po naghirap niyan. Hindi niyo ho ba kayang isipin na may puso din naman siyang ina na namimiss din po niya yung mga anak niya? Wala Hindi po siyang ho ba pusong ina. Bakit ho? Ano hong ginagawa niyang masama? Natiis niya yung anak niya sa akin. Umabot baka na 5 taon. Baka naman ho nagtitiwala ho siya dahil wala po Tiwala? akong ni isa, Kuya Tapos Boy. kukunin pag malaki na. Kuya Boy and Alan, may paratang ba na nag-iinom, nagsusugal, nambabarkada? Na I heard Ganun ba something. kayong narinig? Nung sinabi niya baka kunin, pero may insecurity din si nanay. I'll get... At doon naghuhugot na meron. Okay, but I'm trying to understand muna, may ginawa ba siyang masama? Mukhang may malaking pagkukulang si nanay. Pero ngayon naman na-meet ko, nabuntis po ng inyong anak. 15 years old po siya. 15! Dahil ginusto niya naman po yun. Ilang taon ho si Bingo nung... 20. Oo. Adult na yung anak niyo. Siya, bata pa. Yung magulang din naman po niya naging pabaya doon dahil siyempre, babae ito eh. Ako lalaki sa akin, wala namang mawawala yung... Nanay, 1800, kopon-kopon pa yung inyong paniniwala. Yun lang May po, responsibilidad po ang anak ninyo. At kayo ang Pinanindigan naman po siya, inuwi siya sa bahay namin, tinanggap ko siya. Maniwala ka o hindi, nanay, siya ay biktima ng anak mo. 20 yung anak mo, 15 anyos yun eh. Sa batas po natin ngayon, your son has committed a crime. Hindi pa yan batas 5 years ago. Hindi namin sinasabi na uliran siyang ina, na tama. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila ni Bingo pagkatapos, kung si Bingo nang aliwa, kung siya. Ang point ko lang, Nay,
nung nag-umpisa to, kung pinabayaan siya ng magulang niya, biktima din siya ng magulang niya. Inakit siya ni Bingo, binuntis siya, 15 years old, biktima siya ni Bingo. Ngayon, kung ganun magiging turing mo sa kanya, na total, ginusto mo, dito ka naman sa bahay, tinanggap kita, biktima mo rin siya. Sa umpisang-umpisa pa lang, mali ginawa niya, mali na pumatol siya at 15 years old, mali na napag-sex siya na 15 years old, pero adults yung magulang niya. Si Bingo, adult, 20 anyos. Ikaw, adult. Siya lang ang bata. Tapos yun nga, sumunod-sunod na. Tapos ilang taong ka na ngayon? 27 po. 27, 4 ang anak, hindi rin niya malamang gagawin niya sa buhay. Eh, dapat nga maayos na ang isip niya noon dahil 27 na siya. Bakit dinagdagan niya pa yung kaawa-awa sa mundo? Yes, 27 na siya, nagkamali, etc. Pero ano ba kailangan niya ngayon? Mapagalitan o matulungan? O, ikaw naman, ano kailangan mo? Ang kailangan mo, yung seguridad na yung dalawang apo mo, Sa akin yung po. security mo. Alam mo, anong kasiguruhan mo na hindi niya kukunin yung mga apo mo? Ba, hindi po papayag. Talagang paglalaban ko po Kahit naman ipaglaban mo, pag dumating ang polis at DSWD sa bahay mo, kinuha mo, anong laban mo? Bala na kay Alan. Makipagpatay na. Total, matanda naman na ako. Tingin mo, ang polis takot sa'yo pag sinabi mong patayan tayo? Tingin mo, ang DSWD, pag nasa bahay nyo na, kinukuha na yung mga bata, sabi mo, patayan tayo? Sa kanya, matapang ka, pwede ka makapagpatayan. Kasi walang laban sa'yo yan eh. Sa batas, may labang ka. Wala po talaga. Kaya ka nga namin binibigyan ng advice, ayaw mo naman, sagot mo naman, sige, patayan. Oh. Paano naman po yung paghihirap ko, Kuya Alan? Yun nga sasabihin ko, ang pinakakasiguruhan mo ay magandang relasyon sa kanya. Kasi ang may karapatan lang naman na humabol, dadalawang tao. Anak mo at saka siya. Kung ayos kayo ng anak mo at walang pakialam anak mo, okay lang yun, hindi kukunin sa'yo. Kung kayo magkaayos, ba't niya kukunin sa'yo? Sabi niya, pag nag-abroad, kukunin niya. Paano niya kukunin na sa abroad? Nasa abroad siya. Papayag ba employer niya? Maganda relasyon niyo. Tingin mo kukunin pa niya. Ikaw, tatanong kita, Nene. Ikaw ba, pagka gumanda relasyon niyo, pwede kang pagsabihan ni Nanay Dayday? Opo, pwede naman po. Di ba? Kasi parang na rin kayo Yung magna... nakikinig sa akin yan nung araw pa eh, Kuya Alan. 15 years old nga na buntis? Normal yun sa bata na medyo matigas ang ulo, medyo hindi nakikinig. Yung right nyo sa mga apo mo, malayo yun sa karapatan nila. Yung kahirapan lang is not enough reason na kunin ang mga anak sa kanya. Hindi sapat yun. Kasi hindi naman siya masamang tao. Hindi naman niya sinasaktan yung mga anak niya. Obligasyon ngayon ng gobyerno na tulungan siya. Naging matigas man ang ulo niya. May chance po kayo na magtulungan. Aling Dayday, yung puso natin na parang ina, hindi tayo pwedeng magswapang ng pagmamahal. Hindi niyo pwedeng sabihin na mahal ko tong apo pero hindi ko mahal yung nanay niya. Tapos kayo, sinisiraan niyo pa siya sa anak niya. Klarong-klaro. Lahat hahamakin mo para dun sa dalawa. Lahat, bale, aawayin mo. Kung lahat kaya mong awayin para sa dalawa, bakit isang tao hindi mo kayang batiin para sa dalawa? Ang pinaka-assurance mo, yung nanay mismo, gustong sa'yo lumaki yung mga anak. Hanggang kailan mo siya sasabihan na mali siya? Kailan mo sisimulan na bigyan siya ng tsansa? So, kung mali siya nung 15 years old siya, mali siya nung 16, 17, 27 na siya. Nasa gilid siya ng simbahan, dalawa anak. Hanggang kailan mo sasabihan ng ikaw kasi, ikaw kasi, ikaw kasi? Kailan mo sisimulan sabihin na, o sige, nagkamali ka na, nagsisisi ka na, paano kita matutulungan? Huwag nang sa sarili mo, huwag nang sa kanya, para sa mga tinuturi mong anak mo na. May katulong ka ba sa pag-alaga dun sa dalawang bata? Yung kinakasama ko lang po. Ikaw, may katulong ka ba dun sa pagpalalaki ng dalawa? Wala po. Gusto ka naming tulungan, no? Masasama po kayo, okay? Mag-alala. Pwede ka bang maghanap ng kwarto na malapit sa nanay mo? Kami na ang magbabayad ng upa, 6 na buwan. Ayokong natutulog ka sa labas. Yung anak mo na 1 month and then yung isa 3 years old. Opo. Nandyan lang, sakali. Hindi ko humasikmura yan. Kaya gusto ko maghanap ka ng titirhan. I-enroll ka sa TESDA. Hindi kita pinipigilan mag-abroad. Pero kung matutulungan ka namin na maghanap buhay dito habang maliit pa ang yung baby, ayusin mo muna tong 4 na anak mo. Tulungan ka namin. Basta ang promise mo is mag-aaral ka, TESDA, sabihin mo kung anong gusto mong pag-aralan, tapos magtatrabaho ka. Interesado ka ba?
Opo. So, ang mangyayari din, sino mag-aalaga ng mga anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho? Meron kang parang mother-in-law. Eh, nasa sa inyo po yun, kung magkakasundo po kayo. Ikaw ba, pag maganda relasyon niyo, kukunin mo ba basta-basta yung mga anak mo sa kanya? Hindi po. Kasi naiisip ko rin po yung pagod niya sa mga anak ko eh. Nung 15 years old ka, ano pangarap mo? Kung hindi ka nabuntis, Maging anong teacher gusto po. mong maging? Maging teacher po. Teacher. O di gawin nating totoo yan, gusto mo pa rin? Opo. Hindi mahirap maging totoo yan dahil may mga scholarship program ang gobyerno. Kaming tatlo, gustong-gusto namin tumulong sa magsisikap. Well, the day, may gusto lang akong sabihin. Huwag niyo pong iisipin na hindi iginagalang at hindi ino-honor yung iyong pagmamahal sa dalawang bata. We honor that. Senator Pia honors that. I do. Kuya Alan honors that. Itigil na natin yung wala kang kwenta. Dahil yung walang kwenta na yun ay pwedeng mabago eh. Bawat isa sa atin may kapangyarihan magbago. Lalo na pag nagtulong-tulong. Nagbubukas tayo doon sa katotohanan na pwede mag-improve tayo. Pwede tayong magmahalan. So, alam mo kung gaano ka, yung tsansa na mawala sa'yo anak mo? Eto, ganito lang kalaki. Ganyan kalaki, ang tsansa na mawala yung dalawang bata, dumikit ka sa kanya. Meron ka bang isang mabuting bagay na pwede niyong sabihin sa kanya na something na na-appreciate niyo sa kanya, something positive? Para may marinig naman siyang maganda galing po sa inyo. Mabait po siya. Oh, yan. Magalang po yan sa At akin. magalang. Hanggang ngayon nga po, mama pa rin tawag niya sa akin. Hanggang ngayon po, may respeto saka- pa rin naman po siya. Nay, kailangan niya ng isang ina na katulad mo na grabe magmahal. Minahal ko naman po siya talaga. Konting yakapan naman po tayo. Kailangan niya ng nanay. Kayo na po yan. Sarap ng may kakampi, di ba? Nene, ikaw naman, nung doon ka nakatira, anong nagustuhan mo naman kay Nanay Dayday? Masikaso naman po kasi siya sa pagkain. Tsaka di ba kaya nga sabi mo, hindi mo naman basta-basta kukunin yung mga anak mo kasi alam mo nasa maganda silang kalagayan, di ba ho? I'm sorry po kung masakit ako nakapagsalita. Kaya lang kasi ginagalang ko yung pagkananay niya. Pero ngayon, gusto kong parating sa inyo na ginagalang ko yung pagmamahal niyo sa apo niyo at yung takot niyong mawala din sa inyo. Salamat Pero po, kung Ate magsasama kayo ng ganyan, hindi na mawawala sa inyo, di ba? Magtutulungan po kayo. Salamat, Ate Pia. Pero anyway, syempre, yung diaper ng anak mo, bibigay namin, yung konting pangangailangan nila sa school, para makafocus ka na sa aral. Pero, Nene, na-emphasize na namin na naging biktima ka. Pero ibig sabihin, alagaan mo na rin sarili mo. Oo. Hindi bawal umibig. Pero kailangan, bago ka umibig, sarili mo muna din ibigin mo. At hindi nagtatapos dito, lahat ng mga sinabi ay may follow-up yan na pag-uusap sa ating mga abogado at mga staff ni Ate Pia at Kuya Alan. Maraming salamat. Maraming salamat God po. bless you. Si Aling Carol naman ho, may reklamo sa isang videokihan. Yan po ang ihihingi ng payong kapatid ni Aling Carol kay Ate Pia at Kuya Alan sa pagbabalik po ng... Tinulungan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Bunene na makapaghanap ng tirahan para hindi na sila nakikitulog sa labas ng simbahan. Binayaran na rin ng programa ang upa at deposit sa bahay na kanilang tutuluyan at nakatanggap rin sila ng groceries mula sa CIA with BA. Cash assistance naman na pangdagdag puhunan para sa kanyang tindahan ang natanggap ni Dayday. Samantala ay tumanggi muna si Bunene sa inalok sa kanyang pag-aaral dahil gusto niyang bigyan ng prioridad ang paghahanap buhay para masuportahan ang kanyang mga anak. Nagpapasalamat po kay Ate Pia, Kuya Alan Cayetano at Boy Abunda sa pagtulong po nila sa akin sa pangdagdag puhunan. Ako rin po nagpapasalamat po kay Ate Pia and Kuya Alan Cayetano and Tito Boy po. Dahil po sa hinanapan po nila ako ng tirahan and groceries po.
Bye! Lagpas alas 10 na. Nakakabulahaw ka na, ha? Makakanta lang eh, katuwaan lang. Nako, kayong dalawa, makinig kayo sa payong kapatid natin ngayon. Kasi ganyan na ganyan ang issue. Reklamo sa video, okay? Tama. Yan ang itatanong sa atin ngayon ni Ate Carol dahil nangupahan siya ng isang apartment na katabi ay kainan/videoke house. Yes, pinaupahan yun ni Ate Carol para ipa-bed space, but for business purposes. At nalulugi na ito ngayon dahil nga 24/7 may nagkakantahan dun sa kabilang bahay at nabubulahaw yung mga bed spacers niya. Kaya ayun, walang nagtatagal. Kung ako man, aalis din ako. Kaya nga ako naki-bed space para makatulog. Pero yung ingay hindi nawawala. Pero ito, balita ko na barangay naman na daw. Na barangay na nga. At alam nyo kung anong sinabi sa barangay? Anong sinabi ng barangay? Walang lalabas ha. Quote me, I'll deny it. Pero ang sabi sa barangay, kayo nang bahala sa next move nyo ha. Labas na kami dyan. Tsaka, nagpa-soundproof naman na daw yung karaoke house. So, anong inaano-ano nyo dyan? Eh, nasa ng proof? Nasa ng proof? Ilabas ang proof. Tito Boy. Proof! Narito po si Aling Carol. At tama po ang maritim, ang pinag-uusapan ho dito yung hindi videoke, videokehan na 24/7. At nakaka-apekto nga dun sa mga magkakapit-bahay. Pakinggan ho natin ang kwento niya dito sa Payong Kapatid. Narito po si Aling Carol. Tito Boy. Hello. Magandang Ate gabi. Pia at Kuya Alan, Aling Carol. Magandang gabi, Kuya Alan. Ate Pia. Ate Pia, magandang gabi po. So magandang gabi sa'yo. And to paraphrase isang popular na question ni Kuya Boy, when is video okay, not okay? So ano ulit yung complaint mo? Yung ano po, yung complaint ko po yung katabi ng boarding house ko na nag-operate siya ng 24/7 na inuman. Tapos, paulit-ulit po kaming ganun na magreklamo. Tinawag na po din namin yan sa 888, sir. Tapos, parang nagsawa na lang din kami kasi pupunta ang pulis, susulat sa barangay, wag nang ulitin, gagawa ng paraan, then babalik ulit. Then, tatawag kami ulit. So ang main complaint mo, dalawa, no? Tama ba? Yung ingay, Tsaka yung inuman po, yung inuman, meaning... na nasa labas po nila. okay. Along the road. Along yung parang sidewalk. Sidewalk. Sabi mo, nag-complain ka at nagkakaroon naman ng pag-uusap, no? Nagpipirmahan naman Opo, kuya. kayo. So, kanino ka nag-complain nun? Sa una, 888. Then, binagsak sa district ng police from Blumentritt. Tapos, nagresponde siya mga a day. Then, go to barangay. Tapos, from barangay, nagpirmahan sila. Then, okay for 1 week. Then, Sinong after the sila one... nagpirmahan? Doon po ang nag-complain na una yung mister ko kasi siya nakaalam yung mga ganyan. So, nag-dial po kami. On the spot po yung 888 na hintayin na lang daw kasi i-process. So, na-process naman, which is good kasi naglagay pa nga akong paskel na bawal lang magingay kasi 10 o'clock, ganyan-ganyan, kasi may borders. Pero ang ano ko lang, bumabalik po siya. Ano yung pirmahan niyo? Na okay na yung ano nila, yung na okay so may na yung kopya ka dyan? kanilang ito po. Yeah. Na okay Curious na lang ako, Kuya Boy, kasi kung anong pinangako din nila, no? As of now, na-inform ang may-ari na sila ay dapat nasa oras sapagkat iyong lugar of business niya ay residential. Na-inform na siya na bawal. So meaning, kinampihan nga kayo kasi nga residential. And kumbaga, sumunod lang naman sila. Hindi nyo naman ipursue na yung further action. I'm happy na ginamit nyo yung word na residential kasi kanina nag-uusap kami nung lawyers at yun ang isa sa una kong tinanong, ano bang zoning dyan? Okay? So sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood, kasi for example naka-zone yung katabi mo, school. Hindi ka pwedeng gumising isang araw tapos sabihin mo sa pulis, sa barangay, dami-daming bata dito. Ang gulo-gulo, ang daming kotse na dito.
So, syempre, kung hinarangan driveway mo, pwede ka umangal. Pero the mere fact na maraming estudyante or medyo maingay, hindi. Kasi alam mo naman na yung zone ay School pang zone. school. Ganun din, pag ikaw ay business at alam mong dun ka sa residential, but somehow you got a permit, kailangan aware ka na ang zoning doon residential. So sensitive ka doon sa needs nung pagiging residential. Okay. But I'll go a step further. According nga to our lawyers, may ordinansa din ng City of Manila kung anong oras lang ang pwede ang karaoke. Di ba? So alam mo rin, di ba? 10 po. Pero Oo. nasunod po sila sa barangay. Nagano po sila, sila pa rin po yung binigyan namin ng pabor kasi sa 10, nag-adjust sila ng 12. Pumayag na nga kami. Pero lumagpas pa rin sila. Oh. So, but yun ang pinupunto ko. Kasi minsan maghahanap ka ng basis. Apo. Dahil may ordinansa, ibig sabihin meron kang pagko-complainant at may remedy. Kasi yung violation of the ordinance can be a basis to remove their business permit. Okay. At wala silang business permit, pwedeng isara yung establishment, di ba? Meron po tayong nasa revised penal code, di ba, na provision na yung nasa ilalim yan o kasama yan sa alarms and scandal, yung ang tawag nila charivari. Ito, any person who shall instigate or take active part in any charivari or other disorderly meeting offensive to another or prejudicial to public tranquility. So, for me, ang tanong sa iyo is more of enforcement. Di ba? Meaning, for me, you can file a complaint, whether criminal or whether to revoke their business permit at ipasara. You can give them one more chance and say if not, or you can do it already. So, ang solusyon ng may-ari ng may business doon is soundproof niya. Di ba? Meaning, sa loob lang yung karaoke. Okay. Iba pang usapan yung kaguluhan sa lasing. Okay? So, let me state this muna, ha? Hindi krimen na maglasing or uminom. Pero kung manggugulo ka, ibang usapan yon. At kung habitual yung gulo doon sa lugar mo, meron pong obligasyon yon for peace and order sa dulo. So, medyo madali tong case mo kasi nasa tama ka. And our lawyers can easily assist you, no, in either giving them a last chance or asking na isara na yan for as long as, syempre kasi hindi namin kausap yung kabilang side. For as long as factual yung sinasabi mo sa akin. Amen, di ba? Yes. So, dinidefine din kasi ng ating civil code yung nuisance. And yung nuisance, sabi dito, pag ang ingay or kung anumang kaganapan doon offends the senses, it's a nuisance. So, I think lahat naman tayo na nag-agree na pag ikaw ay nagkakaraoke, siguro enjoy ka. Pero yung hindi naman nagkakaraoke, na-offend talaga ang senses nila, di ba? Parang, ano ba yun? Yung tenga ko. Di ba, ganon? So, pasok na pasok sa batas yun. It offends the senses. And what I want to add to the discussion is this. Now, merong science na nagsasabing napaka-importante ng tulog ng isang tao. Whenever I read anything about health and wellness, including yung what you can do to prevent yourself from getting diseases, from increasing your immunity, it's sleep. So kung may mga nangyayari doon na makaka-istorbo sa tulog mo, sa normal naman na oras ng tulog, may karapatan kang ipaglaban yun. Ate, dagdag ko to ha. Unless na-amendahan to, Ordinance number 8688 ng Manila, an ordinance prohibiting the use of karaokes, videookes, and other sound-producing devices which tend to disturb the community during Monday to Saturday within the City of Manila from 7 in the morning until 5 p.m. Hindi 10 p.m. 5 p.m. na. 5 pa nga to. Maaga pa nga, no? Right after the show, yun nga, it's up to your level of tolerance. Kung gusto mo silang bigyan ng last warning na, na sabihin na may parang demand letter na once pa kayong umulit, no questions asked, magdidemanda na kami ng criminal and we will ask na i-cancel ang business permit mo. Or we can go straight to that. Iba-ibang remedy yon. So, pwedeng closure lang ang hingin nun sa City of Manila. Pwedeng closure and criminal case.
Clear na tayo. Wala tayong debate dito. Panalong-panalo ka dito. Kailangan lang ma-implement. Okay. Thank you. Maraming salamat, Aling Carol. Thank you po. Mabuhay ka. At maraming salamat sa tiwala mo sa amin dito sa aming programa. Common legal questions naman na bibigyan ng mabilis na mga kasagutan. Sa yes or no, Ate Pia, Kuya Alan, ang inyong matutunghayan sa pagbabalik po ng... Nakipag-ugnayan ng Cayetano in Action with Boy Abunda kasama si Caroline kay Levi Facundo, ang Director of Bureau of Permits ng Maynila para idulog ang ingay sa kainan ng kanilang kapitbahay. Napag-alamang walang permit para sa alak at video okay ang katabi nilang karinderya, kaya't i-inspeksyonin na ito ng LGU. Kapag nakitang may paglabag, mapapadalhan na ito ng notice mula sa Bureau of Permits. Aalamin din kung maaaring magkaroon ng ganoong negosyo ayon sa zoning ng lugar. Kung hindi ito maaasikaso ng kanilang katabing bahay, ay mapapatigil na ang ganitong operasyon. Maraming salamat, Mr. Facundo, sa inyong mabilis na pagtugon at pakikipagtulungan sa amin. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa wakas po ay matutugunan na po yung matagal na nararanasan na ingay. Ngayon ay masusolusyonan na. Maraming salamat. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank SMC Infrastructure, building a better world. Aficionado, Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. We're back on the show. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang Maritim with their questions. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po akong kapitbahay na merong puno ng mangga sa bahay nila. Ngayon po, yung mga nahinog ng mangga, kusa na pong bumabagsak sa may lupa namin. Ngayon po, ang tanong ko, may karapatan na po ba kami ngayon sa mga nahulog na mangga? Yes or no? Yes. The general rule kasi is that pag property ng iba at pinulot mo pa rin at tinago mo, pag nanakaw pa rin yun, theft yun. The general rule. Pero ito kasi nasa batas mismo. Di ba? Remember, dati naman agricultural talaga ang Pilipinas. So whether farm yan o magkapitbahay kayo residential, parati talagang may puno dyan na pinag-aawayan. So kung may puno dyan, tapos nahuhulog yung prutas, ibig sabihin, hindi ako naging interesado na kunin yon anihin yon, di ba? Nahulog doon, sa'yo na yon. So pwede mong pulutin. Usapang mangga pa rin po. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, ang sanga ng puno ng mangga ng kapitbahay namin ay lumalampas na sa lupa namin at tinatamaan na ang pader ng bahay namin. Ito po ang aking tanong. Pwede ko po ba silang idemanda na putulin ito? Yes or no? Umabot na sa'yo? Opo, at tinatamaan na yun. Yes, yes. Kasi parang nakakasagabal na siya sa'yo eh. So, pwede mo talagang sabihan sila na, please lang, putulin nyo ito. Okay, next. Kuya Alan, Ate Pia, para sa dagdag kita, may kaibigan po ako na nagbukas ng sari-sari store na nasa sidewalk pero nakadikit sa bahay nila. So sinita sila ng barangay dahil nga sidewalk daw yun at pag hindi nila inalis, gigibain yung tindahan. May karapatan ba yung barangay na gibain yun? Yes or no? Yes. Kasi ang sidewalk ay public at pagmamay-ari yan ng gobyerno at yan ay para sa convenience and safety ng lahat ng pedestrian. So lilinawin ko ha, halimbawa ako may lupa, hindi ko pinansin, nagtayo ka. After 3 months, nagbago ko ng isip, hindi ako pwedeng pumunta doon, sabihin ko, gigibain ko. Pwede ko sabihin sa'yo, pakialis mo, or pwede ako magdemanda na gigibain. At pag hindi ka pumayag, yung korte at sheriff ang magigiba. Pero pag yung sinasabing nuisance per se, esteros, biking lane, kalye, sidewalk, nagtayo ka, doon at doon, pwedeng puntahan ng barangay at pwedeng tanggalin. Kasi nga, yung abala mo ay sa buong publiko. Next. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong kakilala na
tatlong magkakapatid na may-ari ng lupa na nakapangalan sa kanila. Pero hindi pa nahati yon. Tapos, yung isa nilang kapatid, ibinenta ng buo yung lupa sa iisang tao nang walang pahintulot sa dalawa niyang kapatid. Pwede po ba yun, Kuya Alan, na ibenta ng buo yung lupa nang walang pahintulot sa ibang may-ari? Yes or no? No. Kasi maliwanag na maliwanag ang ating civil code na ang isang co-owner, pwede niya lang ibenta yung share niya. So kung tatlo silang magkakapatid, nakapangalan naman sa kanilang tatlo, pag may kinausap itong isa, yung share lang niya ang mabibenta niya, 1/3. Klaro yan. Ate Pia, ang tanong, halimbawa na-consummate na yung pagbenta, ano? Dahil hindi ko alam yung karapatan. Kapatid naman ito, nagbayad na ako ng 100,000, halimbawa. Ano ang remedies na available para sa akin na hindi naman pala iyo yun binayaran na kita Well, for sure yung pinagbentahan niya will now be a mawawala na talaga yung share nung isang kapatid. Kasi binenta niya lahat, pero ang pwede lang niyang ibenta yung 1/3 niya. So ito ngayong buyer, magiging owner siya ng 1/3. He will step into the shoes of the seller. Tapos, ididemanda niya ngayon yung kapatid na yun na, oy, ibalik mo sa akin yung sobra kong binayad kasi ang karapatan mo lang palang ibenta, 1/3 lang. Ang binayaran ko sa'yo, 1 whole. Okay. Balik mo yun sa akin. Kakasuhan niya ngayon yun, na ibalik. Hindi ko alam yun. Paano? Meron ba? Kuya Alan, Ate Pia, nilaparan ng aming local government yung kalsada sa tapat ng bahay namin. So, dahil dito, nakain ng kalsada yung parte ng lupa namin. May habol ba kami? Yes or no? May habol meaning matigil or babayaran kayo? May parte ba kami doon? Okay. So, malinaw na malinaw sa Philippine Constitution yon. Ang gobyerno hindi pwedeng kumuha ng lupa or ng ari-arian mo na hindi niya babayaran. Just compensation. Okay? So, ang sagot doon, yes, may habol kayo. So, the general rule is, ang gobyerno, kailangan yung kotse mo, babayaran yon. Ang gobyerno, kailangan yung lupa mo, babayaran yon. Emergency, private yung hospital mo, kailangan gamitin yon. Paggamit mo, babayaran ka ng gobyerno. Ngayon, ano yung pwedeng exception? May nakita na minsan kasi may titulo, nakalagay doon. May 1 meter ka para sa paglapad ng kalye. So doon, minsan, makakasingil ka pa rin ng easement fee. Pero hindi yun yung... So pag nakalagay sa easement 1 meter, di ba? Hindi yun yung pareho ng 3 meters kinuha. Yung 2 meters, just compensation. So kung ano takbuhan ng presyo. Kasi dito sa 1 meter, pagbili mo pa lang ng property, sinabi na sa'yo Yung 1 meter doon para sa sa kalye. Kaya yung mga nakakabili ng lupa na may easement, no? Huwag kayong magpapatayo sa easement. So kung nakalagay doon, 1 meter easement, doon ka hindi, akin pa rin yan, eto pader. Pag nilaparan yan at gigibayin yung pader, hindi ka babayaran ng gobyerno. Kasi sinabi na sa titulo mo na may easement. Pero pinasok mo yung pader doon sa after 1 meter. Sabi ng gobyerno, hindi lang naman 1 meter kailangan, grabe na traffic dito. 4 meters kukunin ko. Pati yung pader na ginastos mo, babayaran din ng gobyerno yon. Kung may katanungan lang, so am I to understand na pag sinabi ng gobyerno, we're going to widen the road here, tapos ang sagasaan yung property ko, wala akong choice. Yes. As a citizen of the country. Because the assumption is that kailangan ng pamahalaan. Yung presyo, wala rin akong choice. Yung just compensation is defined by the buyer, which is the government. 3 ang powers ng gobyerno, Kuya Boy. Police power, power to tax, and power of eminent domain. Eminent domain, kukunin ng gobyerno yung sa'yo kasi kailangan ng gobyerno public use. Ano ang limitation? Number 1, kailangan public use. Hindi pwedeng sabihin lang, inis ako dyan kay Boy. Grabe yan ako tirahin sa interviews, kukunin ko lupa niyan. Hindi pwede yon. Pero gagamitin. So, ang ganda ng lupa mo, gagawing school, pwede. The other limitation is just compensation. So, meaning, kung ang bentahan sa lugar mo 30,000 per square,
kahit na yung tax debt mo ay mas mura, pwede mo sabihin, sandali, 10,000 lang ibabayad mo eh. Dapat 30,000. Pero ang sabi ng batas, mag-deposit lang yung gobyerno ng value na nandun nga sa may listahan yan sa munisipyo. Tapos, pwede na niyang kunin. Ikaw naman, pwede ka pumunta ng korte na, kulang pa ng 20 million. Kasi ang bentahan dito sa amin talaga 30 mil. Ang dami nating natutunan. Maraming salamat. Palakpakan natin. Ate Pia, Kuya Alan, maraming salamat. Marami tayong natutunan. Alan Pia Pic, sa pagbabalik po ng... We're back on the show. Kayo nanunood pa rin po ng Kaytanan Action with Boy Abunda. Ngayon naman, Alan Pia Pic. Kayo ba'y handa manalo ng 10,000 pesos? Tayo tayo. You ready? In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Pangalan? May May. Pangalan? Christian. Christian, kayo ni May ang magkatunggali, ika nga. Okay? Iwanan ko muna kayo sandali. Anong iyong pangalan? Hope po. Hope. Maraming salamat. Your name? Miko po. Miko. So, kayo munang dalawa, May and Christian. Okay. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! May nanalo. May nanalo. Pero hindi ka talo, Christian. Nagti-thank you po ako sa show na to. Thank you po. Maraming salamat. Diyan ka muna ha, May. Ready. 3, 2, 1, go! Pero hindi ka talo, may 2,000 pesos. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng programang ito. Salamat, salamat. Okay, game. 3, 2, 1, go! May chance pa, may chance. Meron pa. Pag tumapat sa 2,000. Pag tumapat 5. Pero kung kahit saan linya na yan, tapat mo kahit halos eksakto, ibibigay pa rin namin sa iyo ang 10,000. Wow. Ready, go! pesos. Thank you very much, May. Okay, narito na tayo. 3, 2, 1, go! Okay, dito pa. Sige. Go! Congratulations. You won 5,000 pesos. Congrats. Salamat sa inyong lahat. At dahil doon, meron tayong mga regalo para sa kanilang lahat. Thank you very much for being here. At ang ating takeaway... yung case-to-face natin, yung mga apo ni Lola gustong kunin ng pabayang ina. Noong una kong pinag-aralan yung kasong to, inisip ko talaga na pabayang ina. Pero nung nakilala ko siya, nakita ko yung interview niya, Kuya Boy, dala ng kahirapan ng buhay, hindi niya maalagaan yung anak niya. Wala naman tayong narinig na sinabing napakasamaan to, nagiinom, nagwawaldas ng pera. Hindi dala lang talaga ng kahirapan. So, ang hirap. So, yung guest natin, mga kabataan ngayon, you have to be your own peer counselors. You have to be your own support group sa friends nyo. Masarap, nakakakilig ma-in love, pero you have to talk about the consequences. Talk about it because kayo din naman ang magko-convince sa mga kasama nyo na, you know, huwag magmadali. Kasi pag ikaw yung naging single mom, napakahirap talaga. Sa ating payong kapatid naman, ito, yung hilig natin kumanta. Sa sobrang simple ng case, ate, naklaro naman na tama siya. Iba naman ang naging lesson ko today. Humihingi sa atin ng payo na sila na tama, pero parang hirap sila na enforce yung tama. And I think that's something na as a community, kailangan natin baguhin. Tama. At doon naman sa ating yes or no, marami akong natutunan muli. Ang daming layers, property rights, ika nga.
Congratulations sa mga nanalo, pero ang natalo dahil lahat may regalo. Maraming salamat sa inyo. Ate Pia, it's time to say goodbye for now again. As my late father would always say, huwag alamin ng batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala po tayong kawala. See you again next Sunday, dito lamang sa